Part 11, Lara. Hello again sa inyo mga avid listeners ng channel nating ito. Guys, ramdam nyo na ba ang plot twist? Parang roller coaster ang emosyon natin sa episode na ito. Akala natin tapos ng lahat ng bumalik si Brianna pero eto si Calix. Tila unti-unti nang binubura ang nakaraan at pinipili ang kasalukuyan. Si Lara. May halik, may pagtatapat at higit sa lahat may pagmamahal na sa wakas ay nararamdaman na ng ating bida. Pero wag kayong pakakampante dahil sa mundo ng mga elitista, ang peace offering ay hindi laging nangangahulugan ng kapayapaan. Si Brianna biglang naging mabait. Isang high-end boutique ang venue at isang mamahaling damit ng alok. Regalo ba talaga to para sa pagkakaibigan o isang bitag para muling maliitin ang ating Lara? Sa gitna ng kinang ng emerald stones at mamahaling tela, may nakatagong lason ba sa mga ngiti ni Brianna? Samahan niyo ko sa paghimay kung anong pagbabago ba ni Brianna ay totoo o kung ito na ang simula ng bagong yugto ng panlilang. Tara, simulan na natin. Ang liwanag ng desk lamp lang ang nagsisilbing ilaw sa pagitan nila Calix at Lara. Habang nakatitig ang binata sa kanya, hindi niya na malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Ramdam niya ang init ng pisngi niya at ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Gusto mo pa bang marinig ang sagot ko o nararamdaman mo na? Masuyo nitong tanong nang ihiwalay ang labi sa kanya. Napayoko siya, nangingiti habang nilalaro ang sariling mga daliri. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa boss. Pwede bang sabihin mo ng diretsyo? Baka kasi nananaginip lang ako. Sige, gigisingin kita. At bago pa siya makasagot, marahan itong hinawakan ng kanyang baba at dumampi ang mga labi nito sa kanya. Banayad sa una hanggang sa naging mas malalim ang halik, naghahanap ng katugon. Marunong na siyang humalik kaya naman gumanti siya at ginaya ang paraan ng paghalik nito. Napapikit siya, hinayaan ang sarili sa sandaling iyon. Ang halik ni Calix ay tila pag-amin, hindi lang sa pagpapatuloy ng kasunduan, kundi sa lahat ng damdamin na hindi kailanman nasabi. Sa gitna ng halik, bahagyang napatawa si Lara. Tinulak niya ng bahagya ang binata. Ano ba to? Totoo ba to, Lara? Narealize ko na hindi ko na mahal si Brianna. Ikaw na ang pumalit sa puso ko. Kung panaginip man to, ayoko nang magising. Natatawang sabi niya at walang kagatol-gatol na kinurot ang sarili. Bakit mo kinurot ang sarili mo? Para siguradong gising ako kasi baka mamaya pagising ko si Brianna pa rin ang gusto mo. Hindi na mangyayari yon, mahal. Ikaw na ang may hawak ng puso ko. Napalinga siya. Walang ibang tao. Walang ibang audience. Totoo na nga ito. Sabay silang naupo sa couch ng opisina, magkatabing nakasandal. Ang ulo niya nakapatong sa balikat ni Calix habang nakatingin sila sa nagkikislapang ilaw sa labas ng bintana. Gusto kita, Lara. Gusto mo din ba ako? Malambing nitong tanong. Humarap siya sa binata at sunod-sunod ang tango niya. Walang pagsidla ng kaligayahan sa puso niya. Matagal na kitang gusto. Ani ang hindi ginamit ang salitang mahal dahil baka matakot ang binata. Gusto lang? Tanong nitong tila hindi kontento. Kumandong siya dito at otomatikong ipinulupot ang dalawang kamay sa leeg nito. Kusang bumaba ang labi niya sa labi ni Calix. Naramdaman niya ang paggapang ng kamay nito sa kanyang katawan. Inihiga siya nito sa malaking sofa, tinaas ang skirt niya. Napatayo siya. Teka, hindi ba't may CCTV dito at saka baka may makakita sa atin? Ako lang ang nakakakita ng CCTV footage. Don't worry, quickie lang to. Anas nito. May nadinig silang yabag papalapit. Agad silang nag-ayos. Bumalik sa table si Calix. Nagtungo naman siya sa banyo upang linisin ang sarili. Di mapigil ang ngiting sumilay sa labi niya na makita ang sariling refleksyon sa salamin. Hindi siya makapaniwalang may gusto din sa kanya si Calix. Akala niya katapusan na ng pagpapanggap nila nang dumating si Brianna, may plot twist pala. Pero paano nagkagusto sa kanya ang cold-hearted na CEO? Gumamit siya ng gayuma noon, hindi kaya ngayon lang tumalab? Bumaba ng elevator ng sabay sina Lara at Calix. Tahimik, ngunit may ngiti sa labi ng bawat isa. Hindi na kailangan magsalita pa. Ang bawat sulyap at ngiti ay sapat ng patunay ng kung anong meron sa pagitan nila. Habang hawak ni Calix ang bag ni Lara, siya naman pasimpleng nakakapit sa braso ng binata. Ang eksenang to akala niya ay sa pangarap lamang mangyayari. Pagkarating sa harap ng manson, binuksan agad ni Calix ang pinto at hinayaan siyang maunang pumasok. My queen, first? Grabe, hindi na kailangan at baka masanay ako.
Masanay ka na dahil ganito na tayo palagi. Aalagaan kita, mahal ko. Tila siya uod na inasinan. Pagkapasok, hinubad ni Calix ang coat at iniabot sa kanya. Anong gusto mong kainin? Kahit ano, hindi ako makapili. Nagulat pa siya na nakanda na ang table para sa kanilang dalawa sa garden. I hope it's not too late to celebrate your birthday. Uy, grabe naman. May surprise ulit. Aniyang walang paglagyan ng ligaya. Inalalayan siya nitong maupo at itong naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Salamat, Calix, sa lahat. Madamdamin niyang sabi. Tahimik na lumapit si Calix at marahan siyang niyakap mula sa likod. Binaba niyang hawak na kutsara at sumandal sa dibdib nito. Sa wakas, naramdaman niyang masarap magmahal at mahalin. Happy birthday, Lara! Anitong may nilagay na kwintas sa kanyang leeg na may pendant na emerald stone. At hindi pa tapos, isang set pala ito, may hikaw, singsing at bangle din. Calix, hindi na kailangan ng magarbong regalo. Makasama lamang kita ay sapat na. Yumakap siya na mahigpit sa nobyo. Nobyo? It seems surreal. Ngunit hindi pa man nakakasigot si Calix, bumukas ang pintuan ng mansyon at niluwas si Lolo Matias. Mabilis silang naghiwalay ng yakap, ngunit huli na. Ay nako, huwag kayong mahiya. Ako'y natutuwa sa sweetness ninyo, ituloy ninyo lang yan. Pagpasok na ako sa loob at mukhang abala na ako. Anitong bumalik na sa loob. Pagkasara ng pinto, nagtawanan silang dalawa. Si Calix muling yumakap sa kanya at kinabig siya upang halikan. Mainit na tanghali. Habang ang karamihan ay excited sa lunch break, si Lara tahimik lang na nakapila sa kantin. Hawak ang tray at nag-iisip ng kakainin. Wala si Calix, may meeting daw sa kaibigan, kaya naman nagpasya siyang kumain ng mag-isa. Pagkaupo niya sa isang sulok ng kantin, biglang dumating si Brianna, kasama ng ilan sa mga babaeng kilala sa opisina bilang mga it girls. Mga mahilig mag-makeup, mahilig sa branded at palaging sunod sa fashion. Ang bilis itong nakagawa ng grupo. Alam niyo girls, kapag ikaw ang original, babalik at babalik sa'yo. Di mo kailangan makipag-agawan, hindi ba? Malakas ang boses ni Brianna, kunwari hindi siya nakikita. Tama ka dyan, Brianna, lalo na kung low class yung isa, anang isa. O kaya kunwari mabait pero oportunista para lang biglang yumaman, hirit ng isa pa. Ay, true. Kahit naman sang tingnan, lamang ako eh. Di kami magka-level? Nakita niya ang tingin ni Brianna, diretso sa kanya. Pinilin lang niyang wag patulan. Kumain siya ng tahimik, pilit binabaliwala ang mga parinig. Walang makakasira ng araw niya dahil sa magandang pakikitungo ni Calix sa kanya. Makalipas sa ilang minuto, tumayo siya para kumuha ng tubig. Saktong pagdaan niya sa mesa ng grupo ni Brianna, tila may aksidenteng pag-usog ng paa nito. Oops, anang babae. Nadulas siya at muntik nang mabuwal sa pag-iwas. Napapikit siya, handang masaktan sa pagbagsak, ngunit may mabilis na bisig na sumalo sa kanya. Lara, ani Calix? Nahulog ang tray sa sahig, kalat ang kanin at ulam pero ligtas siya sa mga bisig ni Calix. Napatingin ng lahat, natahimik ang grupo ni Brianna. Mabilis na wala ang tatlong kasama nito. Brianna, anong klaseng biro yan? Ani Calix, galit ang tono. Tumitig sa babae. Aksidente lang yon, Calix. Hindi ko sinasadya. Pagtatanggol nito sa sarili. Mag-apologize ka kay Lara. Utos ni Calix na kinagulat ng lahat. Calix, wala akong kasalanan. Depensa ni Brianna. Kahit bago lang to sa Megawide bilang empleyado, matagal na tong palagi ang bisita sa kumpanya. Tinuturing tong prinsesa ni Calix kaya't hindi sila makapaniwala, pinapagalitan to ng CEO sa harap ng maraming tao. Baka makalimutan mong may CCTV ang kantin. Gusto mo bang ipacheck ko pa? Ani Calix na mahigpit ang yakap sa kanya. Di makatingin si Brianna. Napayoko ito at mahinang nagsalita. Sorry, halos hindi niya nadinig. Okay ka lang? May masakit ba? Ani Calix na puno ng pag-aalala ng ibaling ang atensyon sa kanya. Wala, okay lang ako. Mula ngayon, kumain ka na lang palagi sa office ko. Hindi ka na bababa dito. Kakausapin ko ang canteen manager na dalhan ka na lang ng food. Hindi na kailangan. Baka isipin nila, wala akong pakialam sa iisipin nila. Napatingin si Brianna at sa paligid, madaming matang nakatingin sa kanila. Wari hindi makapaniwala sa ginawa ni Calix. Tila sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nilang maliwanag pa sa sikat ng araw kung sinong pinapanigan ng CEO. Habang papalayo sila ni Calix, may bulong-bulungan na naman sa kantin. Pero sa pagkakataong to, siya ang pinili.
Ang sarap pala ng pakiramdam ng pinipili. Sa loob ng executive office, nagbabasa si Calix ng report. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Brianna. Pulang-pula ang mata, namamaga ang pisngi sa kakaiyak. Hindi ko na kaya. Babe, kailangan kitang makausap? Hindi ko may boss si Calix. Patuloy lang tong nakatitig sa papel sa harapan niya. Ngunit ang panginginig ng tinig ni Brianna ay sapat para umangat ang kanyang mga mata. Mali ako. Nagkamali ako sa hindi pagsibot sa kasal natin? Akala ko noon magiging masaya ako kapag naabot ko na ang pangarap ko na maging international model. Akala ko magiging masaya ako pag naabot ko ang pangarap kong maging international model. Pero hindi eh, mahal kita, ani Brianna ang lumapit. Nagsisisi ka ba sa pag-iwan mo sa akin? Oo, sobra ako nagsisisi at ngayon, nagbalik na ako. Umaasa na may lugar pa sa puso mo. Sabi mo ako ang first at last love mo, ani Brianna na humihikbi. Tumutulo ang luha sa pisngi ni Brianna. Nagbabaka sakaling muling mabubuksan ang puso ni Calix. Nang biglang bumukas ang pinto ng opisina, si Lara, bitbit ang kanyang shoulder bag. Medyo maputla ang muka at halatang pilit ang ngiti. Calix, tapos na ako sa reports. Kung okay lang, mauna na akong umuwi. Di maganda ang pakiramdam ko. Gusto ko nang magpahinga. Agad na napalingon si Calix. Biglang napuno ng pag-aalala ang mukha nito. Masama ang pakiramdam mo? Magpunta tayo sa ospital. Tara na. Anitong agad tumayo at lumapit sa kanya. Di siya nakapagsalita agad. Di niya inaasahan ng pagbabagong yon, ang pag-aalala ng labis. Hindi na. Kaya ko pa. Baka may importanteng pinag-uusapan kayo ni Brianna. Wala nang mas mahalaga kaysa sa'yo. Kaya ka nanalo ng Best Leadership Award dahil sobrang maalaga mo sa mga empleyado, singit ni Brianna. Tumingin si Calix sa babae ng matalim bago muling binaling ng pansin kay Lara. Ihahatid na kita, tara na. Agad nitong kinuha ang coat, kinuha ang bag niya at bahagyang inalalayan siya sa braso. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Di na siya tumingin pa kay Brianna. Tahimik ang loob ng sasakyan habang tinatahak nila ang daan pa uwi. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tugtog ng instrumental na jazz music. Nakasandal siya sa balikat ng binata, hawak ang noo. Halatang pinipigilan ang hilo at ang pagod. Sigurado ka ayaw mong dumaan sa ospital? Baka kailangan mo ng check-up. Hindi na, Calix. Sa bahay na lang ako magpapahinga. Tulog lang siguro. Tumango si Calix pero hindi mapakali. Magpapatawag na lang ako ng doktor sa mansyon para makatiyak tayo na okay ka lang. Hindi na, pagod lang siguro ako. Kanina sa opisina, wala naman akong karapatang magselos pero natakot ako, alanganin niyang sabi. Napatingin si Calix, hindi to nagsalita agad kaya nagpatuloy siya. Natakot ako, baka kayo na ulit ni Brianna. Baka iwan mo ako, baka mahal mo pa siya. Aniyang napayoko. Bumaling to sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay. Lara, makinig ka. Wala na si Brianna sa puso ko, matagal na. Lumingon siya. May luha sa gilid ng mga mata. Ikaw na ang mahal ko? Di niya napigilan ang pagpatak ng luha sa pagtatapat ng nararamdaman ni Calix. Totoo ba to? Hindi ba panaginip lang? Ngumiti si Calix. Hinaplos ang pisngi niya. Pero nasa ng luha gamit ang hintuturo. Totoo. Mahal kita, Lara. Mahal na mahal din kita. Matagal na. Aniyang napayakap sa binata. Pagdating nila sa mansyon, agad siyang inalalayan ni Calix. Hindi na siya pinayagan humakbang mag-isa. Sa halip, marahan niyang sinandal sa dibdib nito habang tinutulungan papasok ng bahay. Pagkahiga sa kama, agad siyang nilapitan ni Calix ng malamig na towel sa noo. Anong gusto mong kainin para mainitan ang sikmura mo at makainom ka ng gamot? Kung ano lang ang meron, aniyang halos nakapikit na. Maya-maya bumalik si Calix dalang mainit na lugaw sa tray. May kaunting tinadtad na itlog at manipis na hiwa ng manok sa ibabaw. Mainit-init pa. Subuan na kita, napangiti siya. Masarap palang inaalagaan. Napayoko si Calix at marahang sinubong isang kutsarang lugaw sa kanya. Napapikit siya sa sarap, hindi lang ng pagkain, kundi ang sarap sa pakiramdam ng sandaling iyon. Matapos kumain, tinakpan siya ni Calix ng kumot, saka mo ring nilagay ang malamig na compress sa noo niya. Magpahinga ka na, ako nang bahala sa'yo, ani Calix at marahang hinaplos ang buhok niya. Salamat, I love you. Ani yang napapikit na may ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon, kahit may sakit ang katawan niya, masaya ang puso niya. I love you too, Lara. Para siyang nasa cloud9 sa nadinig.
Masaya ang pagpasok ni Calix at Lara sa opisina kinabukasan. Mabuti na ang kanyang pakiramdam at mas magaan ang kanyang puso. Pakiramdam niya biglang nagkakakulay ang mundo niya. Pagdating nila sa opisina, biglang lumapit si Brianna, nakasuot ng designer coat at mataas na stilettos na parang laging handang rumampa sa catwalk ng opisina. Lara, pwede ba kitang maistorbo sandali? Anitong nakangiti. Nagkatinginan muna sina Calix at Lara. Bahagyang tumaas ang kilay niya pero ngumiti pa rin. Sure, bakit? Naalala ko kasi pupunta ako mamaya sa isang boutique para bumili ng ilang bagong damit para sa press ko next week. Baka gusto mong sumama? Sagot ko na. Okay. Kung kailangan mo ng kasama, sige. Great. Alam mo, bagay sa iyong klase look, Lara. Para hindi obvious na galing ka sa, simple at humble na background. Sayang naman ang ganda mo kung mukhang mahirap ka. Di niya nagustuhan ang tabas ng dila ng babae. Salamat sa concern, Brianna, pero kahit simple ang pinanggalingan ko, proud ako kung sino ko. At sa totoo lang, di naman sa damit na susukat ang class, nasa ugali yan. Tumikim si Calix sa tabi nila ni Brianna. May meeting ka, di ba? Sayang naman na pagiging head of marketing mo kung ikaw ang dahilan ng bad marketing ng kumpanya. Namula ang mukha ni Brianna pero pinilit pa rin ngumiti. Of course, just trying to help. See you later, Lara. Anitong tumalikod na. Magkahalong pagdududa at kaba ang laman ng dibdib ni Lara habang kasama si Brianna sa isang high-end boutique sa isang sikat na mall. Pumayag siyang sumama hindi dahil sa kagustuhan, kundi upang maging simula na rin ng maayos nilang pagsasama. Ayaw niya ng may kaaway. Pagpasok pa lang nila sa store, sinalubong na sila ng isang sales assistant at agad na inasikaso si Brianna. Kitang-kita sa kilos ito ang pagiging suki sa lugar. Lahat ng staff nakangiti at tila sanay na sa presensya ng modelong kilala sa fashion. Try mo to, Lara. Bagay sa iyong red. Makikita ng lahat kung gaano ka na nag-level up. Hindi na mukhang purita. Anitong sabay tawa para magmukhang biro. Isang mamahaling damit ang iniabot ni Brianna. Uy, teka, ang mahal yata nito. Ano ka ba? Regalo ko. Consider it as a peace offering. We are practically family now, di ba? Friends? Anito sabay abot ng kamay. Oh God, nakaka-tense, di ba? Yung moment na akala mo smooth sailing lang lahat. Doon pa lalabas sa mga kakaibang galaw. Ramdam nyo ba ang pag-iingat ni Lara? Tama lang na maging mapagmatsyag. Sabi nga nila, keep your friends close but your enemies closer. Pero ang tanong natin para sa susunod na bahagi, ang damit bang yan na magiging simbolo ng pagbabago o ito ang simula ng panibagong kahihiyan na binabalak ni Brianna para kay Lara? Minsan ang pinakamagandang regalo ay may kasamang pinakamaitim na agenda. Sa mga tagapakinig natin, ano sa tingin nyo? Masyado bang mabilis magtiwala si Lara o sapat lang ang pagiging bukas palad niya para maging tunay na kaibigan? I-comment nyo na ang inyong hinuha at huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil abot kamay na natin ang katotohanan. Ako ang inyong narrator, si Miss Sandra at laging tatandaan. Ang tunay na ganda hindi nasusukat sa presyo ng damit, kundi sa kinang ng iyong pagkatao. Maraming salamat sa pakikinig at ingat kayong lagi. Hanggang sa susunod na bahagi.